So ito kabayan, magandang awareness na ibibigay ko sa inyo. Kasi may pasyente, actually hindi lang naman tong pasyente na ito maraming pasyente na kagaya nito, kaso lang hindi ko nagagawan ng vlog. At ito, yung pasyente ngayon, medyo kakaiba. Pero same. Lahat na itong pasyente na ito kabayan na na-interview ko, okay, siyempre sa akin lang din naman para makapagbigay sa inyo ng awareness. Information kabayan ha, hindi po ito medical advice. Marami kasi ang mga pasyente dito kabayan na positive sa Helicobacter pylori. Isang klase ng bakterya na namumugad dyan sa ating mga bituka. Normal flora kung ituring basta nasa tamang bilang sila, pero huwag ka kapag yang tumaas ng bilang nila, pwede at maaari kang magkaroon ng hindi magandang karamdaman kabayan. Bakit ko ito sinasabi kabayan? Kasi ito nakakagulat. Okay? Itong pasyente na ito, since January na, itong 2024, naging naming pasyente ito. Itong si Sir ito. Okay, pasintabi po sa mga kumakain habang nanonood po ngayon ha. Ito ang pinasa niyang dumi kabayan. Okay, pencil-like. 34 years old. Kabayan, walang pinipili ang sakit ngayon. Bata man o matanda, iba pa rin kasi talaga ang nag-iingat kabayan. Okay, unahan ko na muna. Pasyente mahilig sa burger at pizza. O kung ikaw mahilig sa ganyan, hinay-hinay kabayan ha. Panoorin mo ito ng maayos. O in short, kung ikaw ay mahilig sa fast food. Etong pasyente na ito, laging positive sa Helicobacter pylori. Kasi gumagawa kami ng test dito, mapa-antibody man yan o antigen. So, kung pinag-usapan antigen sa stool, pinag-usapan sa antibody, sa dugo po siya kabayan. Ngayon, bakit ko gustong sabihin ito sa inyo? Okay, given na yung pasyente, positive siya sa Helicobacter pylori kabayan. Nagulat lang ako na nagpagawa siya sa malaking ospital at ang sabi niya sa akin, sinabi ng doktor sa kanya na meron daw siyang bukol sa kanyang stomach. Sa mismong stomach kabayan. Ang sa akin din naman, pero hindi ko na sinabi sa kanya, bakit kung sa stomach lang nang merong bukol, bakit ganito ang dumi mo? Okay? Kadalasan ng karakteristik kasi kabayan, kahit basahin nyo po yan sa mga literature, studies, research, mga ganyan. Iba kasi kabayan kapag may bukol ka sa colon. Okay? Pag may bukol ka sa colon, pwede yan ang nakapagbibigay ng ganitong klaseng dumi. Pencil-like kabayan. Nasilip ko na ito at meron siyang, kung nakikita nyo, medyo black. Okay? Ayan. May bahid siya ng mga pagkaitim. Ang itim na yung kabayan, dugo po yan. Positive din ang pasyente sa ghost cell. Sa pagtetest kasi ng dumi kabayan, kahit hindi mo nakikita yan na mayroong kulay pula, kulay itim, na which pwedeng mag-indicate ng presence ng dugo, meron pong test dyan na ginagamit para matukoy mo kung yung dumi mo ay merong dugo. Ang test po dyan ay FOBT, Fecal Occult Blood Test. Marami niyan sa atin ang nagpapagawa ng ganyan. At marami ding mga laboratory ang gumagawa din ng mga ganyang FOBT. Positive ang pasyente ng FOBT, positive sa H. pylori. Tinanong ko yung pasyente, ano bang nararamdaman mo, sir? Para maibigay ko sa inyo ng awareness. Ito kabayan ha, kung kayo nakakaramdam ng ganito. At tandaan nyo to, kung kayo po ay mahilig, okay? Kasi ang pasyente, ang nararamdaman niya nung una, parang nangangasimang sikmura. Parang tumataas ang acid. Ngayon, siyempre, binigyan ng doktor ng proton pump inhibitor, PPI. Ano niya kasi yan is to reduce the acid, okay, sa stomach. Gaya ng mga, kung ikaw, alam mo na, umaatake na naman yung gastritis ko. Proton pump inhibitor. Kabayan, base sa pag-aaral po ha. Sinasabi dito, ang resource is Mayo Clinic Medline Healthline. Ang sinasabi kabayan, na itong pag-take ng mga ganitong gamot, isa yung risk factor sa pagkakaroon ng bukol sa colon o stomach. Okay, back muna tayo sa pasyente. Kabayan, itong pasyente na ito ha, nakakaramdam lang siya ng hindi sobrang pananakit. Kabayan, tandaan nyo, kahit na nasa pinaka-late na stage na yung cancer o kaya bukol sa loob ng katawan natin, minsan at kadalasan wala yung nararamdaman ng pasyente. Magugulat ka na lang pag nagpa-test ka na, ayun na, pak, nakita na. Tapos pag sinuri, kung ano mang biopsy gagawin dyan, sasabihin, stage 4, mga ganyan agad.
Mag-ingat po kayo, kabayan. Kaya nga, ang purpose ko dito sa pag-vlog ko na ito, kabayan, mabigyan kayo ng awareness. Kasi itong nangyayari dito sa laboratory, yan mismo ang sinasabi ko sa vlog ko. Nangyayari po talaga yan, kabayan. Okay? Mainam pa rin na maging aware, kabayan, sa kalusugan, ha? Ngayon, kabayan, itong pasyente na ito. Sabi niya, sir, bakit ganun? Nagkaroon ako daw ng bukol sa loob ng bituka ko. Sabi ko, ano bang ni-request pa isa ng doktor? Nakita ko sa request niya kasi online eh. So, na-open niya yung kanyang file. Ni-request siya, kabayan, ng PET. Okay, hindi pa siya nagpagawa. Pero, kabayan, tingnan nyo naman yung dumi niya. Oh. Tinanong ko siya, madalas ka bang nagaganito? Sabi niya, minsan sir, nakakakita ako ng pula mismo sa dumi ko. Ngayon naman, madalas puro itim. Kabayan, dugo na yan. Positive ka sa FOBT. Okay? Tapos kahit hindi mo nakikita yung kulay black na yan, yan na mga senyales kasi na may problema sa colon. Ngayon yung sinasabi niya mas sa bituka. Ito, kabayan, ha? Take note na yung pasyente positive sa H. pylori, Helicobacter pylori. Minsan yan ang sinisisi ng karamihan sa ating mga doktor kung bakit ikaw ay nagkaroon ng ulcer. Ngayon, ano ang Helicobacter pylori? Isa itong bakterya, kabayan, ang sinasabi sa Healthline, Mayo Clinic at Medline, common cause ng gastritis, common cause ng ulcer, common cause ng pagtaas ng acid, na pwedeng mag-contribute sa hyperplastic polyps and adenomas. O, isipin nyo, kapag may mga omas-omas sa dulo niyan, ibig sabihin bukol yan. Ano ba ang cause kung bakit nagkakaroon ng kagaya ng nitong sa pasyente na may polyps o kaya merong bukol? Ito, kabayan, ha, causes. Pwedeng sasabihin, long-lasting stomach inflammation. Eh, matagal na siya na merong H. pylori infection. Hindi po ba? Kaya kayo, kabayan, kapag may naramdaman kayo, huwag kayo basta-basta take lang ng take. For example, nung sinasabi ko dito sa aking na proton pump inhibitor na yan. Okay? Meron ding sinasabi dito na familial adenomatous. Yun yung rare naman ito na syndrome. Inherited naman ito kung sa pamilya mo meron. Ito ang pinakalas. Causes number 3. Regular use of certain stomach medication. Isipin nyo yan. Fundic gland, sabi dito, pagkakaroon ng polyps are common among people who regularly take proton pump inhibitor. Oh, yan lang naman yung nagre-reduce ng stomach acid eh. Minsan hindi natin alam na yung ating ganyan, gaya ng tinitake natin, okay, yan pala ang nakakakos, nakaka-trigger ng mas iba pang sakit. Yung H. pylori na positive sa pasyente, kabayan, marami dito yan, ha. Huwag niyong baliwalain yan kapag kayo ay positive, lalo na kapag antigen. Kung tinest kayo sa dumi. Okay. Ang test kasi na yan, meron ding breath test, meron ding antibody sa dugo, or antigen sa dumi. Ngayon, kapag kayo positive dyan, magpaalaga kayo sa gastroentero, ha? Ito ang tanong, kabayan. Yung H. pylori ba pwedeng mag-cause ng tumor? O, sagot. Dito sabi, epidemiologic study have shown that people who have chronic H. pylori infection have an increased risk of developing non-cardia gastric adenocarcinoma. Masabi ko, pag may oma, ano na yun? Bukol. That is cancer in the main part of the stomach. Baka dito sa pasyente na yun, kagaya. Excluding yung part closest dito sa ating esophagus. So, hindi pwede sa taas. Sa may stomach lang talaga. Ngayon, doon naman sa natitake ng mga kagaya ng omeprazole. Can omeprazole side effect cause cancer? Sabi dito, official answer ang sabi, ha. Long-term use of proton pump inhibitor, kabayan, or PPI, ito yung mga acid-suppressing agent, such as omeprazole, mga ganyan, has been associated with an increased risk of stomach cancer. Alam mo ba yan? Diyos ko. Etong pasyente, nung tinanong ko, kabayan, panay siya proton pump inhibitor. Para, kasi nananakit yung tiyan niya, mabawasan daw yung acid, okay. Nagtitake ka nga ng proton pump inhibitor, kabayan, malamang sa malamang effect niyan, gumaganda ang pakiramdam ng bituka mo. Ang sabi dito, official answer,
omeprazole, proton pump inhibitor, kabayan. Bakit ko to na brought out? Kasi akala nyo lang na yung pagkakaroon nyo ng ganyan, for example, hyperacidity, gastritis, GERD, ganyan, ibig sabihin tumataas ang acid. Marami dyan ang nagtitake ng mga PPI o proton pump inhibitor na gamot. Base sa pag-aaral, kabayan, huminay-hinay ka. Okay? Tingnan mo yung mga pagkain na hindi masyadong nakaka-trigger ng acid dyan sa ating mga bituka para at least mabalanse mo. Hindi porket may gamot, okay, na pwedeng pambalanse. Kasi may mga gamot pang reduce sa acid Okay? Huwag mong sanayin ang sarili mo dyan. Kabayan, ang sabi dito mismo, merong correlation yan kapag sobra ang gamit mo ng PPI, pwedeng mag-cause ng cancer, stomach cancer, kabayan. Okay? Isang halimbawa lang po ito, kabayan, ha, na naway, alam nyo yun, kapulutan natin ng aral. Kasi, hindi lang natin alam, kabayan, na sa simpleng pananakit ng tiyan, meron na pala tayong bukol sa loob ng mga stomach o kaya sa intestine natin. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, ha. Kala nyo biro. Ang dami mga case ng pasyente dito na supposedly i-vlog ko. Kaso lang, wala akong time sa pag-vlog lagi dahil busy ang lolo mo. Okay? Isisingit lang natin, kabayan. God bless everyone. Alagaan pong kalusugan, ha. Bye-bye.